Actually, hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. At saka, prepare din sila na dapat may mga consistent supply sa bawat gasolina. So that was the time na pwede sila magsabi na huwag itaas ang presyo. At the same time, wala nang dumarating na order from Middle East. So alam din nila na hanggang April 15 lang ang fuel ng Pilipinas. Tayo magagawa kasi wala tayong supply sa Pilipinas unless mag-allow ang Brunei at saka Malaysia. Pag allow tayo magdala dito ang Brunei at saka Malaysia, possible tayo, pwedeng bumaba yung fuel. Pero let's say for example, settle na ang sigalot sa Middle East, aabot pa yan ng buwan bago mag-roll back ang fuel. Kasi matagal pa yan ang loading from Philippines to Middle East or from Middle East papunta sa Pilipinas. So doon pa lang tayo magkakaroon ng mga konting rollback, pero as of now, nawala talaga. Yes. Naghabol ang marami sa pagpapakarga ng langis bago ang big-time oil price hike na dulot ng gulo sa Middle East. Hanggang mahigit 24 pesos kada litro ang kabuang imamahal ng diesel depende sa brand. Hanggang 13 pesos ang imamahal ng gasolina at hanggang 38.50 pesos ang gas. Hindi yan isang bagsak kundi voluntaryong uutayin ngayong buong linggo ng mga oil companies. Para pa konti-konti lang, para maplano natin na maayos kung kailan tayo magpapagas. The rest, I'm inviting them all to also participate in this staggering of prices. Nagpapanik na ang lahat. Pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin, krudo at gasolina. Pero isang genius move ang ginawa ni Sandro na ikinagulat ng marami. Ang tanong, sa dami ng mga mababatas at mga senador, bakit si Sandro lang ang nakaisip nito? Halika, ating pag-usapan ang genius move sa gitna ng oil crisis. Bakit si Sandro lang? Naghain nga si House Majority Leader Sandro Marcos ng House Resolution number 855 na nag-uutos sa mga komite ng Kamara na suriin ang implementasyon ng telecommuting at iba pang flexible work arrangement sa bansa. Layo ng panukala na matukoy kung paano makatutulong ang from home o remote work setup para nga mabawasan ang gastos ng mga manggagawa sa transportasyon at kuryente. Ayon kay Marcos, ang mga tensyon sa Middle East ay nagdudulot ng pangamba sa supply ng langis sa buong mundo na maaaring magresulta sa pagtaas ng presyo ng krudo at biete. Kapag tumaas ang mga ito, aniya, direkta itong magdudulot ng dagdag gastos nga sa mga pamilya at negosyo. Ilalim ng resolusyon, inatasan ng mga komite sa Labor and Employment at Trade and Industry na magsagawa ng joint inquiry at maghain ng mga rekomendasyon para mapalakas pa ang telecommuting sa public at private sector. Nagpapanik na ang lahat. Sa bawat pagising natin, tila laging may masamang balita. Pataas ng pataas ang presyo ng gasolina, krudo, pati ang kuryente at mga bilihin. Dahil sa gulo sa Middle East, akala natin wala na tayong magagawa kundi magtiis at magbayad. Pero isang genius move ang inilabas ni Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos na ikinagulat ng marami. Sa gitna ng krisis, bakit si Sandro lang ang nakaisip ng solusyong ito na direktang tatama sa bulsa ng bawat manggagawang Pilipino? Hindi na biro ang tensyon sa labas ng bansa. Ang gera sa oil-producing regions ay banta sa ating supply chain. Therefore, inaasahan na ang domino effect nito sa ating ekonomiya mula sa pamasahe hanggang sa presyo ng bilihin. Maraming mambabatas ang puro batikos at reklamo ang inuuna. Pero nito lang, naghain si Sandro Marcos ng House Resolution number 855. Hindi ito tungkol sa subsidiya na panandalian lamang. Ito ay tungkol sa isang permanenteng pagbabago sa sistema ng pagtatrabaho sa bansa. Ang plano, palakasin at palawakin ang Telecommuting Act o ang Work from Home arrangement sa gobyerno at pribadong sektor. Isipin mo ito, kung hindi mo kailangan bumiyahe araw-araw, wala kang gagastusin sa mahal na gasolina at pamasahe. Pero higit pa roon, mababawasan ang demand sa kuryente sa mga opisina at luluwag ang trapiko sa kalsada. Maraming kumpanya ang pilit na pinababalik ang mga empleyado sa opisina. Pero iginiit ni Sandro na dapat suriin ng Kongreso kung sapat na ba ang kasalukuyang batas. Therefore, ang Sandro move na ito ay hindi lang basta pagtitipid, ito ay pag-shield sa mga pamilyang Pilipino laban sa global energy shocks. Susuriin din sa investigasyon ang antas ng pagpapatupad ng Telecommuting Act, ang kakayahan ng digital infrastructure ng bansa at kung paano makatutulong ang remote work sa pagbabawas ng traffic, fuel consumption at energy use sa mga opisina. Inaasahan nga na iharap ng mga komite ang kanilang mga natuklasan na rekomendasyon kay Speaker Bogie D. III para sa posibleng mga bagong panukalang batas o mga polisiya. Pero bakit nga ba ngayon lang ito naungkat ng ganito katindi?
dahil nakita ni Sandro na ang digital infrastructure at flexible work ay hindi lang pang pandemic, ito ay pang crisis management. Habang ang iba ay nakatingin sa kung paano kukuha ng bagong supply ng langis, si Sandro ay nakatingin sa kung paano babawasan ang pangangailangan dito. Pero syempre, may mga haharang. Ang mga tradisyonal na boss na gustong nakikita ang tao sa mesa. Therefore, ang laban na ito sa Kongreso ay laban para sa modernisasyon ng ating pagtatrabaho. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Sa gitna ng krisis, ang karunungan sa pagtitipid at tamang pamamahala ay isang biyaya mula sa itaas. Ang pagiging steward o katiwala ng ating resources ay utos sa atin. Sabi sa James 1 verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng masagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Ang paghanap ng solusyon, gaya ng telecommuting at pagpapakita ng justice o katarungan para sa mga manggagawang hirap na sa gastos. Pero kailangan din natin ng awa ng ating Panginoon Jesus upang gabayan ng ating mga lider na unahin ang kapakanan ng maliliit kaysa sa kita ng malalaking korporasyon. Therefore, habang ginagamit natin ang ating talino sa teknolohiya, huwag nating kakalimutan na ang tunay na seguridad ay nagmumula sa pag-asa natin sa ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, Ikaw ang aming provider sa panahon ng kakulangan. Kahit na kami ay masagana, kayo rin po ang nagbigay nito. Idinadalangin namin ang aming mga lider, partikular ang mga kabataang mamabatas na may mga bagong ideya. Bigyan niyo po sila ng higit pang karunungan upang makagawa ng batas na tunay na makakatulong sa mahihirap. Pawiin niyo po ang mga pangamba sa aming mga puso dahil sa taas ng mga bilihin. Pero higit sa lahat, o aming Panginoon Diyos, ituro niyo po sa amin ang tamang paggamit ng aming oras at resources alang-alang sa pagpupuri at pagbibigay misyon ng kabutihan, hindi lang sa aming kapwa, kundi higit sa inyo. Kaya naman, o aming Panginoon Diyos, sa gitna ng anumang krisis sa mundo, mananatili kaming kampante sa iyong proteksyon at gabay at mananatili kaming tapat mula ngayon at magpakailanman hanggang sa inyo pong kalwatian na kami po'y kukunin nyo sa langit na bayan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.